Isang makasaysayang pagkilala ang isinagawa para sa ating mga pambansang atleta na buong pusong ipinaglaban ang bandila ng Pilipinas sa ika-33 Southeast Asian Games na ginanap sa Thailand noong Disyembre 9 hanggang 20 noong nakaraang taon. Pinangunahan nina President Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Luis Araneta Marcos ang awarding ceremony sa Foro de Intramuros sa lungsod ng Maynila. Bilang parangal sa mga atletang nagbigay ng karangalan sa bansa, mahigit 1,500 atleta at opisyal ang bumuo sa pinakamalaking delegasyon ng Pilipinas sa SEA Games at hindi sila nabigo. Umuwi ang Team Philippines na may 277 medalya, 50 gold, 73 silver, 154 na bronze. Ito na ang ika-4 na sunod na SEA Games na lumampas sa 50 gold medals ang Pilipinas. Isang malinaw na patunay ng tuloy-tuloy na pag-angat ng ating sports program. Mas lalong naging makasaysayan ang laban dahil sa mga unang beses at pambihirang tagumpay ng bansa. Dahil sa kanilang sakripisyo at husay, lahat ng medalists ay tatanggap ng insentibo sa ilalim ng Republic Act No. 10,699 o ang Athletes and Coaches Incentives Act. 300,000 piso para sa bawat gold medalist, 150,000 piso para sa silver medalist, 60,000 piso para sa bronze medalist, isang karapat-dapat na pagkilala sa pawis, oras at pusong ibinigay nila para sa bayan. Sa inyong lahat na nagbigay karangalan sa Pilipinas, maraming salamat, mga tunay na bayani ng palakasan. Mabuhay ang atletang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama ang ating unang ginang, Luis Araneta Marcos. Perlas ng silanganan, hanap ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hihirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat ang tulong, sa simoy at sa langit mong lugaw. May dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang iskap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidingding. Ang bituin at araw na kailan pa may magdidiin. Sumanang-araw na buwan, aking magsira. Kaya natin sa Pinoy, ang desaya na barangay bahagi. Ang mamatay ng dahil sa'yo. An entire nation supports its heroes in every way it can to prepare them for battle as they bring glory to the country. This is more than a game. This is heart, passion, determination. This is Team Philippines. From the first strike, the fire was lit. Every kick, every throw, every move, a testament to discipline and grit. Then came history in the water. Speed, power, precision. Every stroke, every turn, every breath, rewriting records and chasing dreams. On the mats, strength meets strategy. Every grapple, every hold, proof that heart conquers all. Defying gravity, turning speed and strength into artistry.
Every flip, every landing, perfection in motion. On the field, teamwork wrote its own legend. Every throw, every hit, pride in every play. On the pitch, history was written. Every pass, every goal, courage and unity in motion. On the court, hearts beat fast. Eyes on the prize. Every shot, every assist, passion made visible. On the sand, dominance redefined. Every serve, every spike, fire and finesse combined. On the track and field, champions rose with every stride. Every jump, every run, strength, speed, and spirit in perfect harmony. From the mats to the skate park, from the rings to the sands, our champions pushed limits. Every effort, every medal, proof that greatness knows no bounds. Together they lifted our flag high, not just as athletes, but as heroes. You showed the world what it means to fight with heart, to shine with honor, to rise with courage. This is the spirit of a nation. This is the heart of our champions. And their story is just beginning. Mabuhay ang atletang Pinoy! Mga kababayan, upang maghatid ng kanyang mensahe, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat at welcome sa ating mga atleta at nakakatuwa dahil napapanood ko lang kayo sa TV. Mabutit nakikita ko kayo ng personal. Congratulations! Sa ating PSC Chairman, Pato Gregorio, the Philippine Olympic Committee President, Bambula Tolentino, PSC Commissioner Olivia Bongku, and the other PSC officials. Of course, our First Lady Luis Araneta Marcos, and of course, the most important people here today, our athletes and those who have brought pride to our country once again. Fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang araw sa inyo lahat. It is always an honor and a joy to be surrounded by high-achieving athletes like we have today. You are a shining example of what can be done with discipline, with commitment, with passion, with sacrifice, and it shows that we can achieve what others might think is impossible. Pinagdiriwan natin ngayong araw ang dangal, tibay ng loob at pambihirang kakayahan ng atletang Pilipino. Noong ika-33 Southeast Asian Games na ginanap sa Thailand, magiting na kinatawan ng ating bansa ng mahigit 1,500 atleta. Ito ang pinakamalaking Philippine team sa kasaysayan ng Southeast Asian Games. Dala ang bandila ng ating bansa. Pinakita ninyo kung ano
ang kayang marating ng atletang Pilipino. At sa pagkatapos ng kompetisyon, hindi naman ninyo kami binigo. Nakuha ng Pilipinas ang ika-6 na ranggo at kagaya ng nabanggit nga ng ating Olympics chairman, dapat mas mataas pa yan. Pero di bale, babawi nga tayo. At bukod pa ron, nakamit natin ang 277 medalya. Mas maraming medalya kumpara nung nakaraang 2023 at 2021 na SEA Games. Buong pagmamalaki namin kinikilala ang husay at galing na ipinamalas ninyo. Ngunit, may medalya man o wala, panalo kayong lahat sa puso ng isang bayanang Pilipino. Maraming salamat. May mga tagumpay rin na naisulat sa pahina ng kasaysayan ng sport sa Pilipinas. Kay Alex Ayala, binabati ka namin sa nakamit mong gintong medalya sa women's singles tennis. Ikaw ang kauna-unahang Pilipina na gold medalist sa paligsahang ito matapos ng 26 na taon. Hangad namin ang iyong tagumpay sa mga susunod pa na kompetisyon na papasukan mo. Kay EJ Buena, saludo kami sa iyong ika-4 na SEA Games na gold medal sa men's pole vault. You have all proved that success is not accidental. It is earned every time you choose to show up and you choose to rise again and again. Sa ating Philippine Women's National Football Team, sa kauna-unahang pagkakataon na naisama ang women's football sa SEA Games, kayo rin ang unang nag-uwi ng ginto. Maraming salamat sa makasaysayang tagumpay na ito. Ipinakita ninyo ang angking galing at lakas ng mga kababaihang Pilipino. Tawag nga ito, this is certainly a herstory that is one for the books. Bilang pagkikilala sa inyong natatanging tagumpay, mula sa tanggapan ng Pangulo, tatapatan natin ng konting cash incentive na nakalaan sa ating mga nanalong atleta. Para sa mga gold medalists, may tig-isa kayong 300,000 piso for the gold medals. Sa mga nag-uwi naman ng silver, may 150,000 piso ang bawat isa sa inyo. Para sa mga bronze medalists, may 60,000 naman ang makukuha ninyo. Magkakaloob din ng Office of the President ng tigsa 10,000 piso ang mga atletang nanalo sa ibang palaro bukod sa SEA Games. Batid natin walang katumbas na halaga ang inyong sakripisyo. Ngunit, tanggapin ninyo ito bilang simbolo ng pagpupugay at pasasalamat ng mamamayang Pilipino sa inyong kabayanihan. Nawa ay marami pang kabataang Pilipino ang tumahak sa katulad na landas ng inyong nailakbay. Kaya isinusulong ng pamahalaan ang pag-angat ng kalidad ng sports development sa ating bansa. Pinapalawak natin ang grassroots and youth sports program. Dinadagdagan natin ang mga kinakailangang pasilidad at mas pinapalakas pa natin ang suporta sa mga atletang lumalahok sa pandaigdigang entablado. Ginagawa natin ang lahat ng ito upang hubugin ang mga susunod na henerasyon na atletang Pilipino. Mga kabataang may pangarap, may paniniwala sa sarili at handang lumaban sa ngalan ng ating bandila. Higit sa pagkakilala sa mga suportang inyong natanggap, nais kong bigyan din ang kahalagaan ng disiplina. Ang disiplina ay hindi lamang susi sa panalo sa loob ng arena. Ito ay umuhubog sa ating pagkatao. Ang mamuhay ng may layunin, magsikap ng may kahulugan, at mangarap ng mga malinaw na direksyon. At sa tuwing pinipili natin kumilos ng may disiplina, sama-sama natin binubuo ang isang bansa na hindi sumusuko. Isang bansa patuloy na umaangat, nagpupunyagi at umuunlad. Muli, congratulations sa inyong lahat
Maraming salamat. Mabuhay ang atletang Pilipino! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Maraming salamat, President Ferdinand R. Marcos Jr. I feel like it was a very momentous event for me because I was the defending champion. And so I just felt like everybody, my rivals were training. They were trying to, get to a medal. And I was also doing the same. But I think mas nerves yung sa akin because I had already, proven my part. So my mindset was, as long as I did my best, it was enough. That sports is having its stage in the Philippine setting. So dati wala naman kaming ganito. So I'm really grateful to be a part of history and to be a part of the president's administration. So we're all very deeply grateful and thankful. Well, for me, yung piece of advice ko lang is this kind of life will expect a lot of sacrifices, no doubt. I sacrificed a lot of time with my family, events in my life that I missed. I had to say no to opportunities just to train. So, be prepared lang because it's not going to be an easy road, but it's going to be what you expect naman. Yes. Nagpapasalamat po ako sa sa Panginoon. Siyempre kasi sa akin niya binigay yung gold. Nakuha natin yung gold sa team ko. Yung gold medal ko po, hindi lang po yun para sa akin sarili, hindi lang po para sa pamilya ko, para sa team ko at lalo lang para po sa bayan yun. So nakuha ko po yung gold. Very thankful po kami dahil po nakikita po nila yung sakripisyo namin. Na-appreciate po. Binigyan ng halaga yung aming sakripisyo, yung karangalan na binigay namin. So, sobrang thankful po kami na meron pong ganitong event dahil actually, kami mga atleta po, bihira lang po kami nagkikita-kita. Even sa mga tournament, hindi po kami nagsasama-sama. So, dahil sa mga ganitong event, nagkakaroon po kami ng pagkakataon na magkita-kita, magsama-sama, nagkakaroon po ng kamustahan, conversation. So, ayun, masaya po. So, sa mga kabataan po na nangangarap na parang araw, mag-represent din sa bansa natin. Always lang po, put God first, work hard, discipline, at syempre, always kayo makinig sa mga coaches nyo at sa magulang nyo. Syempre, sobrang nakaka-proud. Sobrang proud ako sa team namin. Kasi hindi talaga madali yung naging ensayo namin. Tsaka yung journey namin bago namin makuha tong gold na to. Kasi yung pinakahugot talaga namin is yung last SEA Games namin sa Cambodia na wala kaming place. So parang yun yung sabi namin sa sarili namin na babawi kami for the next SEA Games. And sobrang pinaghirapan talaga namin na makuha yung gold. Ngayon, kahit alam namin na mahirap talaga kalaban yung Thailand. Kasi aside na malalaki sila, well-exposed pa sila sa mga international tournaments. So yun, sobrang happy namin na nakuha namin sa kanila yung gold. And yun, sobrang saya din kasi yung na-recognize ng government natin yung lahat ng effort and sacrifices ng mga national athletes. Sa lahat ng mga aspiring athletes, ang masasabi ko lang na huwag kayong tumigil na mangarap and magtrabaho dahil walang imposible.